Ayun! Indicate ka agad. Guys, tingnan yung drone. EV Supreme. Ayan guys, first time natin dito sa VinFast Eton Centris. Tingnan mo naman to. Dalawang event nga pala natin today. Pupunta tayo sa isang supplier natin ng printing. Tapos pangalawang event naman yung sa WOSI sa may SMX. So kasama natin yung dad ko tsaka yung brother ko. May kanya-kanyang lakad lang din pagkatapos kaya kailangan magdalawang auto. Isa lang sana. So yun guys, tara, samahan niyo ako. Punta muna tayo doon sa Makati, doon sa supplier nating isa. Na 3 months pa. 1 and 3 months ang lifespan niya. Upon manufacturing. Upon date manufacturing na lang. Let's say, Auto correction. per color. Para madali siyang ipaliwanag sir, ganito. Lahat ng nakikita niyo dash line, yan yung nagre-represent ng nozzle. Kada isang line, isang dot ang nozzle yan. Usually yan, nasa backlit, yung mga ganun. Kailangan mo bumili ng ionizer para matanggal yung static. Pero, meron naman cheaper na paraan, hindi ka lang ng static string. Para lang Anti-static string. Tapos i-attach mo sa likod. Long weekend o kaya long mga gano'n. Galing. Meron tayong proper way para in-store yung machine. Guys, dito tayo sa SMX. World of Consumer Electronics Expo. Sandaan. First time natin mag-park doon. Ayan guys, so merong free eco bag. Guys, World of Consumer Electronics Expo. Ay, saan ba? Guys, tingnan yung drone. Drones para sa tao. Galing, ha? Best tune Pony. EV Supreme.
Operation of low-altitude cruise missiles and drones to evade radar. Grabe. Laki. Ang gulong yan. Guys, tingnan nyo yung gulong. Oh. Kasing laki ko na yung gulong. So guys, the remote na firefighting robot. Hanggang anong degree ang kaya niya withstand? Makakatahagdan yun, sir. Kahit na umaapoy-apoy na. Yes, sir. Kasi meron naman siyang sprinkler dito. Pang ano niya, no? May nakatas siyang hose. So habang umaatak siya, Ano para sa yan? Nape-penetrate niya yung init. Sir, maraming salamat. Thank you, sir. Ang ganda naman nito. Sobrang cute na fire truck, oh. Maliit na fire truck. Electric ba? May pares kami mags, oh. Guys, pares tayo ng mags. Wow. parang Japan to. Diyan naman yun sa Odaiba. Ayan. Yung gano'ng kalaki to? Ayan. The next day. Mag-unbox nga pala tayo ng TPMS. Ito yung sinasabi ko na 5 days na dumating. Very basic nga lang pala to, guys. So, meron lang siyang parang hub. Ito yung sinasabi ko na hub. So, solar powered siya. So, lalagyan mo lang dun sa sa may front console. Since center console natin yung yung pinaka screen eh. So, harap lang to. Tapos ito yung mailalagay lang sa gulong. Kita niya ba? So, right, left. So, 4 yan. Front, left. Rear, right. So, yun guys. So, tara. Punta tayo sa auto na. Kabit na natin to. So, Type-C powered siya. So, ang gagawin lang natin is since di ba may Type-C charger tayo doon for the phone, once in a while, nakasaksak to. So, guys, pakita ko lang. So, pag binuksan mo siya, ito yung mga lalabas sa kanya. So, since hindi pa nga siya nakakabit sa auto, nandito pa lang siya. Puro 000. So, yun guys, so tara, samahan nyo ako. Hindi ko na alam ba't nag-a-alarm siya. Siguro dahil wala pa siya nakikita. So guys, punta mo tayong kabila. Samahan nyo ako, kabit natin to. Guys, so ikakabit natin yung tire pressure monitoring. So, ito na siya. Okay, tabi ko lang muna. Ito siya guys, oh. So, lagay natin muna sa mga gulong. Hanapin mo yung rear right. Unahin muna natin to. Rear right. Ito yung mga stock natin na rear right, rear left.
Then rear left. So, make sure lang guys, hihigpitan nyo kasi pag hindi masyado, para siya syempre nagbubuga siya ng hangin eh. Para dun niya ma-check kung ano yung niya, pressure. Yan. Front right. Yan, front right. Last, tabi natin to. Ito yung front left. So, naka-indicate naman guys kung anong niya. Pero feel ko pare-parehas lang yan. Para lang di ka lang malito. Okay. So ngayon, puntahan na natin yung hub. Check natin kung anong reading nito. Ayun! Indicate ka agad. Ayos! Bago natin kinabit to, 32 PSI nga rin pala talaga siya. Yung nagpakabit tayo ng bagong Sumac tires, 32. So tama lahat, 32 PSI. So meron lang sumobra isa. Rear left lang, pero okay na yan. So guys, kabit natin. So meron siyang kasamang ganito. Meron siyang kasamang double-sided tape. Dito natin siya ikakabit. Ang dali ah. Ayan. Doon ko na siya balak ilagay. So yung sa ilaw. Ayan guys, so dito ko ikakabit yung ating tire pressure monitoring system. So, sakto. So, lagay lang natin yung double-sided tape na kasama. Free naman to. Ayan guys, so inalis ko. Pagkaalis ko, nag-i-error yung isa. So, ito siya. Nag-i-error. So, meaning hindi niya makita. So, very accurate naman siya. Mabilis yung reading niya na hindi niya makita. So, guys, nga pala, medyo nagkamali ako. Lalagay nyo nga pala itong itong parang washer nga pala. Huwag nyo kalimutan ilagay ito, yung washer. Kalimutan ko ilagay. Ito siya, guys. So, dapat may washer yung metal washer niya. So, higpitan nyo lang. Okay. So, kalimutan kong ilagay yung metal washer. So, ilagay nyo lang per tire valve. So, alisin muna natin ito ulit. So, yun. Nag-a-alarm na naman siya. Narinig na inaalis. So, yun. Lagay nyo lang ito, guys. May kasama tong metal hook. Ito siya guys. So panghigpit. Ito siya. Para hindi matanggal. Ito siya guys Okay. So dalawa na lang. Huwag nyo ko palang kakalimutan ilagay yan Ako nakalimutan ko. Lagay nyo muna to dito. Tapos ako, plano ko dito ilagay sa pinakaharap para nakikita ko siya madalas. Yan. So ito siya. Steering wheel, pwede rin actually dito. Kaso, nakayuko. Nakayuko So, dito na lang. Para kita talaga. Yan siya guys, 32, 30, 33, 30. So, nabawasan ng PSI yung nasa kanan. So, hanginan natin. Kasi napindot ko na matagal. So, kabit natin yung nagulang ng dalawang washer. Tapos, tara, punta na tayo Makati. Ayan guys, habang nakastop tayo guys. Dito ko na siya kinabit. Kasi dito, hindi ko makikita nakaanang yung steering wheel. So yun, hindi ko na binago yung PSI niya kasi kakadikit naman. Okay na yan. So ngayon naka-charge siya dito sa cable natin.
So, very handy siya guys. Sobrang handy. So, yun. Nakabit na rin finally after 5 days. Ayun guys, tara, samahan nyo ako. Punta muna tayo Makati. So, kwento ko lang yung tire pressure monitoring system natin para mailagay mo dun sa tire valve. Syempre, maglalabas siya ng hangin para makuha yung reading. So, ngayon, dun sa first tire natin, tsaka sa iba, medyo nabawasan ko. Kasi hindi ko alam kung ano ba yung dapat na placement, kung sagad ba o hindi. So lahat nabawasan ng mga 1 PSI o 2 PSI. Ngayon ginawa ko, syempre may portable charger tayo. Di nagamit ulit. So doon naman siya nagagamit yung portable charger na binili natin dati. So very handy rin yun in cases of emergency. Pwedeng-pwede na yun yung portable charger para makarating ka sa tire shop or sa gasoline station. So yun guys, tara. Gusto natin bilhin yung kailangan bilhin dito sa Greenbelt. So, uwi na tayo ngayon. Travel time natin is 30 minutes. Tapos, ang distance natin is 10 kilometers. Ayun guys, tara, samahan niyo ako. So, napadaan lang tayo dito sa VinFast Eton Sentries. Alam ko, bago lang to. So, puntahan natin sandali. Pasok muna tayo. So, VinFast. Ayan guys, first time natin dito sa VinFast Eton Sentries. Ganda ng showroom nila. VF3. Ganda ng mint green, gray, dilaw, tsaka pink. Siyempre, ito yung original color na gusto natin. Kaso hindi na tayo umabot. Ito yung kulay na gusto natin. Ganda rin itong gray. So, kung kukuha ako ng isa pang VF3, definitely palit mags, ilaw, pati all-terrain tires agad. Dito tayo, EDSA. So guys, alam nyo kumuha tayo sa Alabang kay Sir Nico. Kasi back then, nung November, wala pang VinFast dito sa North EDSA. Wala rin VinFast dito sa EDSA. Kaya ngayon, medyo marapit-lapit na. Isang labas lang namin ng bahay. Dito na. Parang yung VinFast na VF3. Sobrang daling pormahan. Yan na. Itong dilaw, maganda rin. Guys, dito tayo sa Eton Sentries. Kaya napadaan lang tayo kasi lagi natin nakikita na may VinFast na pala dito. This ma'am. Hello po, Angelica Sala po from VinFast Eton Sentries. Visit po kayo dito sa showroom namin 8 AM to 5 PM po. Thank you! Dealer na to guys. Isang tawid lang sa atin. Sa akin sa namin yun. Hi guys. Ang ganda dito sa Eton Sentries. May lounge pa sila. So, dami ng freebies ngayon. Nakababalik lang natin. So, charging si VF3. Full charge lang natin siya hanggang mag 100% kasi bukas may lakad tayo. Tayo ngayon sa LG2 sa may E. Rodriguez. So, grabe tong Sunday na to. Siguro lahat na ng car wash dito napuntahan ko na. Clean Fix, LG2, Atto, sa may Scout Reyes, Genki, Auto H2O Spa. Lahat puno. So, hindi ko lang kung bakit. Siguro dahil nag-aaraw na and Sunday pa. Lahat punong-puno talaga. So, nauwi ako dito sa LG2 sa may E-Rod. Ito lang yung pangalawa ko. The rest, pang-5, pang-8. Kaya, tsagain na natin to. So guys, dala natin si Mazda. Papa-car wash na tayo sandali. Kasi bukas, meron tayong meeting. Tapusin lang natin tong car wash na to. Sa mga shoots natin, pahinga muna tayo. 2 months na tayong dire-diretso. Halos araw-araw tayo may shoot ng 2 months. Itong ano naman, pahinga muna. Time for editing naman tayo. So guys, tara, samahan nyo ako. Pa-car wash muna tayo sandali. Ayun guys, finally, tayo na. Mga 20 minutes din tayo naghintay. So
So, ito yung kabilang branch ng LG2 na pinagka-car wash natin sa may scout area. Ito naman sa Irod. Hey guys, tara! Ayan guys, dito tayo sa LG2 sa Irod. Usually, doon tayo sa kabila. Pero ngayon dito tayo sa Irod. So, si Mazda dala natin ngayon. So guys, nasimula na after 20 minutes. Mas malaki yung LG2 dito kaysa dun sa kabila. Dito may lounge. Dun sa scout area, wala. So, dito, tambay muna tayo dito. Ayan guys, so halfway through. Papasok pa rin napapasok ang mga customer. Hindi na uubos. So, almost guys, almost done. So, diretso tayo uwi kasi dahil pa natin gagawin. And guys, so tapos na. Uwi na tayo.